Hello guys! So this is the part 2 of the Getting to Know Me vlog. So kagaya nung sinabi ko nung huli, and pag-uusapan natin ngayon is yung mga work experiences ko. But before that, like what I said on my last video, half of my life I spent it in QC. My childhood, elementary days, high school, college, doon ako nag-aral. And then, siguro high school kami noon ng best friend ko. Summer, wala kaming magawa. Napagtripan namin mag-apply sa Angel's Burger. Naalala ko yun. Trip-trip lang yun kasi lagi kami nakatambay sa Angel's Burger. Tapos nagkaroon kami ng friend na nag-work doon. Tapos sabi namin ng best friend ko, try nga natin mag-apply dyan, ganyan-ganyan. Tapos yun, gawa kami ng biodata. Biodata pa kasi ng time na yun eh. Bilin mo lang sa tindahan. Siguro 50 centavos. Ganun. Or 25, parang ganun. That time. So, ayun, nag-ano kami ng biodata, nagpasa kami sa Angels, and wala namang wala namang requirements. Wala pang NDI noon, ganon. Tapos yun, nag-training kami. Siguro, nag-training kami for 1 week. And then, nakapasa kami dun sa training. Kasi madali lang naman. Tapos, I think yung best friend ko nagtuloy-tuloy siya eh. Nag-isang buwan siyang pumasok. Pero ako, nag-stop ako. Kasi, siguro 3 days lang ako pumasok sa Angels. Kasi nga, meron dong part. Kasi, una, di ba, magtitinda ka. So, pagkatapos nang lilinisan mo yung store, tapos mag-inventory ka. Doon sa inventory part, doon ako. Kasi nga, ko sa math eh. O, boba ko sa math. Alam mo yun, pag sa compute na, ay, dahil hindi ko na alam kung okay na yun, tama ba yun, ganito, ganyan, yung may inventory. Hindi ko talaga siya ma-perfect. Siguro 3 straight nights na wala akong sinasahod. Kasi that time, 120 pesos lang yung sahod namin noon. And then, arawan. So, pag nag-inventory ka, kukunin mo na yung sahod mo. Kasi hintayin mo yung kapalitan mo sa chef para ibigay mo na sa kanya yung inventory mo at saka yung kita. So, lagi akong short dun sa inventory. Tapos, wala akong naiuuwi. Hanggang sa yung mama ko nagtatanong na siya, nasan yung mo, Justado? Bakit ganito? Pero Bicol kasi kami eh. Yung nag-adapt sa akin na family is Bicol, my mama and my papa is Bicolano at Bicolana. So, asan na Justado ang benta mo? Ganyan. Tapos lagi ko sinasabi sa kanya, wala man na gastos ko, ganyan. Kasi nga pamasahe, ganito, ganyan. Ano pamasahe? Binibigyan niya ako ng pamasahe. Lagi tas may baon pa ako. So, para nga, sabi niya, ma-experience ko yung magkaroon ng sarili kong pera. Nagtataka siya, lagi akong walang pera, araw-araw naman yung sahod namin doon sa Angels. So, tapos inamin ko na sa kanya na kasi lagi akong short, ganito ganyan, kaya wala akong sinasahod, nag-aabono pa ako, yung binibigay mo sa akin na pera, inaabono ko pa doon. Sabi niya, tigilan mo na yan trabaho na yan, nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang nagpupuyat ka, nagsasayang ka lang ng biyahe ka pa. So, I stopped. Kasi nga, sabi ng mama ko, wala naman akong napapala doon. Kagastos lang ako, nag-effort, nagpupuyat, ganyan. Pero yung best friend ko, tuloy-tuloy pa rin siya. So, yun yung first job ko sa Angel's Burger. So, ayun na. Tumuloy na ako sa pag-aaral ng college. Hindi na ako nag-work. And then, ayun, nakagraduate ako. And, unfortunately, my mom died. So,
I am a very spoiled brat son slash daughter. Wala akong alam sa gawaing bahay. Kasi nga, pag nandun ako sa side ng tatay ko, meron kaming mga angels. Dito naman sa side ng mama ko, hindi niya ako pinapakilos. Alam mo yung para kang prinsesa talaga. So, namatay yung mama ko nang wala akong alam. Hindi ako marunong magsaing, hindi ako marunong maglaba. Kaya napakahirap nung nawala yung mama ko. Doon ko naranasan yung magtrabaho sa Globe. Nagbigay-bigay ng flyers. Ang area ko nun is sa Pasig. So, magbabahay-bahay ako kahit mainit. Aanuhin ko yan para lang magkaroon ng benta. Ayun din, ano naman yun, wala siyang sahod pero commission basis siya. Kapag merong nagpakabit sa'yo ng Globe Internet Bundle, ganun-ganon, magkakaroon ako ng may commission ka doon. Kunyari, may nagpakabit sa'yo ng 3 Mbps, ay 30 Mbps ba yun? Basta, ganon, parang 1.3 yata yun. That time, 1.3. Tapos meron akong 800 doon. So, kapag wala kang kita, kapag wala kang benta, pag walang nagpakabit sa'yo, edi wala kang kita. So, nakatira ako nun sa aking sister, kay Sister MJ, sa napakabait kong sister, kahit wala akong benta, dahil hindi niya ako sinusumbatan na, ano ba yan sis, wala kang benta, ganto ganyan. Halos sagutin niya na lahat, pagkain ko, tirahan ko, napakabait nung tao na yun, hindi ko makakalimutan. And then, hindi rin ako nakatagal sa Globe, kasi nga, wala akong nagiging sales. So, umuwi ako ulit ng QC. Umuwi ako ulit ng inulit. Umuwi ulit ako ng QC. Tapos, nag-isip ako ng, ano kaya magiging trabaho ko? And then, yung sister ko is, nag-work siya sa Bulacan, sa isang bar doon. Ginawa niya ako, or sabi niya sa akin na pumunta na lang ako doon at mag-floor manager ako. Yung may hawak-hawak ng mga babae. Yung bar na to, yung mag-table, yung mga ganon. So, nagdala ako ng mga girls doon, naging floor manager ako. Tapos dumating yung araw na yung pinapasukan namin is walang cook that time. Parang absent or may ginagawa yung cook. Hindi. Walang dishwasher. So, hindi ko na trabaho yun. Pero ginawa ko. Kasi nga, wala nang magsiserve ng pulutan, wala nang gagamitin na pinggan, ganyan. So, inutusan ako ng boss namin na, Maya, baka pwede ka naman maghugas, ganyan. Hindi, okay, ako naman si hugas, ganyan, punas, which is hindi ko na dapat ginagawa yun. And then the following day, parang ganun pa rin, nagdi-dishwash na ako, ganyan. So, nagising ako isang araw na, Maya, ganito ka na lang, ganito na lang yung buhay mo, may pinag-aralan ka naman, bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho, kontento ka na ba sa ganitong buhay, etchos, ganito ka na lang, ganyan. So, nagkaroon ako ng realization na, uwi na lang ulit ako ng QC. Umuwi na, nagpaalam ako sa kapatid ko, uwi muna ako ng QC. Tapos yun, saka ako nakapasok sa BPO industry. So, dahil wala ng oras, patapos na, ayan, yun ang pag-uusapan natin. Next video.